Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sure ball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone! Marami pong salamat sa mga nanonood po dito sa ating live stream dito po sa Pinas Sabat sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyo pong AM band. At meron din po tayong Facebook page sa Radyo Pilipinas. Nandiyan din po, naka-live stream tayo. Actually, pinapanood ko ngayon sa Facebook ng Radyo Pilipinas. At meron din po tayo sa YouTube, syempre, ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas 1, yung may number 1 nandoon tayo. At syempre, hindi rin mawawala yung ating pag-ere sa TV sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA For the Box. Okay. So, mga kababayan, kakatapos lang ng ating live stream kanina sa excuse me. Kakatapos na po ng live stream natin kanina doon sa ating main channel, yung Coach Jared live channel. At I'm sure it was a very interesting discussion na nagkaroon tayo diyan. Oo. Shoutout po pala sa lahat na nandito ngayon, na nanonood. Ayan, nakikita ko po lahat ng comments nyo. And syempre, iba dyan, excuse me, regular viewer na natin doon sa Coach Jared Live na si Ate Mishi, nakikita ko. Si Ate Elisa si Kina, syempre. Ate Elisa Castillo, yan. Mga viewers natin yan sa channel natin. At syempre, hindi lang naman syempre babatiin natin kayong lahat. Lahat po na nanonood dito po sa ating live stream ngayon. Lalong-lalo na dito sa Radyo Pilipinas, mga kababayan. At huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas. Subscribe po kayo. Opo, at i-follow niyo rin po yung Facebook page ng Radyo Pilipinas para na-update po kayo sa mga balita dito po sa ating bansa. At syempre, ang Radyo Pilipinas ay isang ang public broadcasting system o service ng ating gobyerno. So kung gusto niyo po ma-update sa mga magagandang balita na sa mga ginagawa po ng ating administrasyong Marcos, tune in po kayo dito sa Radyo Pilipinas. Dito niyo ho 'yon makikita lahat. And speaking of good things na ginagawa ng Marcos administration, mga kababayan. Excuse me. I'm very sure na kayo po ay very much informed na meron hong isang malaking merong malaking aksyon ang ginawa ng Marcos administration, lalong-lalo na po dito sa issue ng flood control corruption. I'm very sure na nabalitaan nyo na po na kahapon, dahil po sa efforts ng ating ICI or Independent Commission for Infrastructure at sa efforts din po ng sa kanilang effort at ng DPWH, if I'm not mistaken, ay nakakuha na po ng warrant of arrest ang ating gobyerno laban sa 18 kasama si Saldico. Laban sa 18 na involved sa flood control scam, specifically sa Mimaropa, yung sa Mindoro. Kasi ghost project yun, mga kababayan. As in, wala talagang nakatayo. Yun yung malala doon, mga kababayan, kasi wala talagang nakatayo. And syempre, dahil gumastos ang gobyerno natin dyan sa flood control na project na yan, napakahalaga po
na number one, ma-recover yung ginastos ng ating gobyerno para syempre maibigay sa mga ibang serbisyo ng gobyerno na dapat ay doon pumunta yung budget na yun. Also, mga babayan, napakalaking hakbang po dahil for the first time in Philippine political history ay meron pong isang big fish, quote unquote. Actually, hindi lang siya ang big fish. Marami hong big fish na involved po dito sa flood control corruption. At syempre yung iba ay nasa Senado, yung iba ay marami pa rin yung nasa Kongreso, actually sa Kamara de Representante. Meron pang isa mukhang may napipisil-pisil pa sila. Parang ang tawag ni Congressman Lebiste ay Zaldico 2.0. Pero alam niyo mga kabayan, hindi po ako doon kasi feeling ko baka mas malaki to. Baka mas malaki to yung kay Garjola, kay Congressman Garjola ng CWS Party List. At malala din yun mga kababayan, oo, dahil billion din ng proyekto ang kanyang nagamit para sa kanyang construction company. Kasi may may sarili silang construction company, parang Sunwest and Drama, ganun. Oo. Si Congressman Garjola. At mukhang siya naman ang isa sa mga napipisil-pisil na iimbestigahan soon. At tanong lang po. Wait lang basahin natin yung tanong. Ano ba yung tanong? Wait lang. Tanong lang po, totoo ba nababasa ko na magre-resign si Attorney Claire Castro? Sana naman. Fake news yan. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, fake news yan. Anyway, going back. So, yun na nga. So, malaki-laki ho yung malaki-laki ho yung improvement eh. Malaki-laki ho yung mga individual na talagang hinahabol ngayon ng gobyerno tungkol nga dito sa ating sa nangyaring flood control corruption. At congratulations po sa Marcos administration kasi alam nyo mga babayan, marami hong mga Pilipino, lalo na yung mga anti-Marcoses, anti-Marcos, ang nagsasabi na ito daw ay palabas lang or ito daw ay pakitang tao lang. Oo, at nagsasabi na weak talaga daw si presidente dahil yun nga, ang ibang tao daw talaga nagpapatakbo sa Pilipinas. Well, as usual, gano'n naman ang sinasabi nilang lahat eh. Yung mga anti-Marcos, oo. Pero mga kababayan, sa lahat ho na naging presidente ng Pilipinas, ngayon lang po nagkaroon ng malawakang investigasyon patungkol sa korupsyon, specifically sa flood control. Actually, hindi nga lang flood control eh. Lahat ng infrastructure. Ngayon lang ho nagkaroon ng political will ang ating bansa. Nagkaroon lang po ngayon lang nagkaroon ng leader na may political will para labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Alam ko sasabihin ng mga Marcos haters diyan, ng mga anti-Marcos haters diyan, sasabihin nila na hindi, si Rodrigo Duterte talaga ang nagumpisa niyan. Wag ko nating kalimutan mga babayan, nagbalik tanaw lang ho tayo ng kaunti. Wag ko nating kalimutan na nung panahon ni Rodrigo Duterte, pinangako niya na tatanggalin niya ang corruption within 3 to 6 months. Baka ako nakakalimot yung mga tao na nangako itong si former President Rodrigo Duterte na tatanggalin niya ang corruption within 3 to 6 months. May nangyari ho ba, mga kababayan? May nangyari ho ba doon? At kung gagamitin din po natin ang kasaysayan, ang history po natin, itong not so recent past, si former President Rodrigo Duterte, naglabas din ng kanyang sariling listahan ng mga congressmen na involved sa flood control corruption. Actually, di lang flood control, sa infrastructure corruption.
Meron pa nga siyang ano nun eh, meron sinabi niya yon sa isang yung mga talk to the people press conferences niya ganun. Doon niya ginawa yun sa talk to the people. Oo. Ang tanong mga kababayan, umabot ba sa level na ganito? Umabot ba sa ganitong level na kung saan it is literally mga kababayan a whole of nation approach. Hindi lang o whole of nation na ibig sabihin yung mga ahensya ng gobyerno nagtatrabaho. Hindi ho. Whole of nation in a sense na pati tayong mga hampas lupa, tayo pong na mga citizens ng Pilipinas, tayo hong mga walang boses, mga walang kapangyarihan, tayo ho, binigyan ng pagkakataon ng presidente na marinig. Baka ho nakakalimutan natin na merong mahigit 20,000 na report ang iba't ibang mga Pilipino sa Sumbong sa Pangulo website. Mahigit 20,000 report. At yan po ay syempre pinaparse yan, ine-evaluate kung alin doon yung lehitimong mga report. Pero mga kababayan, ngayon lang po tayo nakakita ng ganong klaseng leadership kung saan in-involve ng Pangulo ang sambayan ng Pilipino. Dito po na maging involved sa pagre-report ng korupsyon na nagaganap sa kani-kanilang lugar. Actually, yun nga ang inspirasyon ko, yung sumbong sa Pangulo na yan, yan ang naging inspirasyon ko para dito sa radio show na to. Oo. Kinuha ko po ang konsepto na ginawa ni President Bongbong Marcos. Kinuha ko yung konsepto niya na dinidinig ng Pangulo ang sumbong ng taong bayan. Pero this time, yun yung kinoncept ko dito. Same concept. Dinggin natin ang sinasabi ng taong bayan. Pero hindi sumbong, mga opinion naman. Kaya isa ho yun sa mga bagay hindi naman kinopya, pero isa sa mga bagay na naging inspirasyon natin dito sa radio show na to. Kung nagagawa ng Pilipino na magsumbong sa Pangulo doon sa kanyang website na humihigit na ng 20,000 sumbong, baka pwede rin natin gawin yan sa mga sambayan sa ating mga kababayan na gusto naman maglabas ng kanilang opinion. So, dito po sa pinasabat, kayo naman ho ang sasabat, kayo naman ho ang magsasalita. Pero lagyan lang ho natin ng konteksto. So, ito na nga. Ngayon, mga kababayan, kahapon, meron hong medyo controversial. Medyo lang naman, medyo slight, konti lang naman. Medyo slight na controversial na na announcement ang Pangulo. Controversial kasi dito po narinig din natin ang pangalan ng kanyang pinsan, si former Speaker Congressman Martin Romualdez. At ang sinabi po ng Pangulo, siya ko kasi nag-announce Siya yung nag-announce na isusumite sa Ombudsman ang ebidensya na nagli-link kay former Speaker Martin Romualdez at doon sa flood control corruption. At isa po sa mga recommendation na ibinigay ng ICI at ng DPWH ay kasuhan daw sila ng plunder at graft and corruption and indirect bribery or direct bribery yata if I'm not mistaken. So kahapon naging controversial yung usapan na yan. Oo, naging controversial yan mga kababayan. Kasi nakakagulat nga naman. For the longest time mga kababayan, ang Pangulo at ang former Speaker ng Kamara de Representante palaging hinuhusgahan na magkaalyado. Tapos all of a sudden biglang nilaglag na ba ni Presidente si former Speaker Martin Romualdez, etc., whatever. Alam niyo mga kababayan,
I have a different opinion on the matter. I don't think may laglagang naganap kasi wala namang dapat nakalaglagan. Kasi kapag sinabi mo nagkalaglagan, mga kababayan, the assumption is merong itinatago at dahil nagkakahulihan na, nilaglag mo na. 'Di ba? Isinuko mo na. Nakakahulihan na eh. Yun kasi yung assumption pagdating sa laglagan. I don't think nagkalaglagan is the right term. Sa aking palagay, mga kababayan, siguro, sinusundan lang yung quote-unquote ebidensya na nailabas. Sinusundan lang yung ebidensya na nailabas. At specifically, mga kababayan, na ang nakakatawa dyan, yung ebidensya na sinundan ay yung ebidensya na, sinabi, yung oral testimony ni Orly Gutesa. Yun ho yung testimony, yun ho yung ebidensya na sinundan. Okay. Ngayon, mga kababayan, para sa atin, iisipin natin, wait lang. Bakit yung sa kanya, questionable nga yun? Bakit yung kay Orly Gutesa? Yung testimonya, number one, na inconsistent. Napaka-inconsistent po ng testimonya na yon, mga kababayan. Kasi, sinasabi niya na naging empleyado daw siya ng ni Zaldico at siya daw ay nagde-deliver ng pera doon sa bahay ni former speaker Martin Romualdez. Ang problema, mga kababayan, sa panahon na siya daw ay nagde-deliver ng pera sa bahay ni former speaker Martin Romualdez, yun din yung panahon kung kailan ang kanyang bahay na sinabi doon sa kanyang affidavit ay under construction. Ibig sabihin, wala siya dun. Wala siya doon, hindi siya nakatira doon kasi under construction. Yan yung sa Forbes Park. At yun yung sinasabi niya noon, na siya daw ay nag-deliver sa panahon ng 2024 kung saan yung bahay na yun ay under construction. Yun naman ang sagot ni former speaker Martin Romualdez. At syempre, alam naman natin, napaka-incredible po ng kwento ni Orly Gutesa. Yung mali-maletang pera daw. Oo. At ngayon ko lang nalaman, mga kababayan, na ang isang bundle pala ng 1 milyon na cash ay umaabot sa sa 1 kilo kapag sinukat mo sa timbangan. 1 kilo pala yun. Oo, 1 milyon 46. 46 daw na tag 50 kilos. Sa somewhere along that number. Ang dineliver nila sa span sa span ng 1 o 2 araw yata. 46 million. 46 million. 46 na maleta. At ito po, incredible din. It's also incredible and fantastic. Kasi kung 1 kilo, ang 1 milyon at kasya sa 50 kilos at pupunuin mo ang isang 50 kilo na bag na maleta, di abot yung, sabi natin 40 kilos na lang para mas relatable kasi yun ang ginagamit sa mga eroplano, yung 40 kilos Ibig sabihin, 40 kilos ang isang bag. Mas mabigat pa sa 1.5 sako ng bigas. Kasi ang isang sako ng bigas is 25 kilos, di ba? Yung medyo nabibili sa supermarket is around 25 kilos. Yung pang-deliver is around 50 kilos. Pero yung mga nabibili sa supermarket, nasa 25 kilos yan. So, almost double ang bigat ng isang maleta. Tapos paano ka magpapaakyat baba sa kondo sa isang kondo na may 46 ka na tig 40 kilos na pera.
Ang bigat nun, guys. Kahit computin nyo yun. Oo. Kasi, sa 10 pa lang, sa 10 na piraso, sa 10 pirasong maleta, you're already at 400 kilos. 46. Hmm. So ano yun, isang ano, lampas 1 tonelada? Ang iaakit baba mo sa isang kondo? Fantastic, di ba? Lampas 1 tonelada ang isasakay mo sa van? Fantastic, di ba? Paano? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga babayan, yung testimonya ni Orly Gutesa, ano yan eh, fantastic baby yan eh. Fantastic talaga, guys. Oo. Di ba? At saka hindi lang ho yun. Ang testimonya po ni Orly Gutesa ay kulang sa mga detalye. Walang plate number ng sasakyan. Wala siyang ipinakita ng ano. Ay, tama yung punto dito ni FARS 734, ni FARS 7346. Yung weight limit pa ng elevator. O yun. Tama nga naman. May weight limit ang elevator. But anyway, di ba? Kasi ano eh, 46 na maleta daw eh. Sa 10 maleta, meron ka ng 400 kilos. O di sa alam ba? Sa mga 40 sa apat na tawag dito. Kung hahatiin mo yon into 4 or di lampas ka na sa 1 tonelada. But anyway, going back. So, ayun pa, yung weight limit ng sasakyan, sabi ni Jcast. Diba? 1 tonelada na yun eh. But anyway, going back. Yung inconsistency at kawalan ng tawag dito, ng corroborating evidence. Siguro naman, mga kababayan, kung ako si Orly Gutesa, ay meron ho akong pamilya. At kinumpirma naman yan ni Mike Defensor na may pamilya ito si Orly Gutesa. Nung kinumpirma niya, wala ba man lang ipinakita si Orly Gutesa na kahit text message sa kanyang asawa na, di ba? Love, mahal, han, di ba? Or kung anong tawag niya sa misis niya. Gagabihin ako alam mo na. Magde-deliver akong basura, kasama ko si Kung. Wala bang ganun? Kahit isa? Di ba? At mga babayan, this is hindi ho ito pasok sa personalidad ng isang Marine. At ang kanyang designation daw sa Marine ay intelligence. Nasa intelligence daw to si Orly Gutesa eh. Kung nasa intelligence ka, mga babayan, at alam mo na ikaw ay tawag dito, ikaw ay magde-deliver ng ikaw ay gagawa ng isang bagay na illegal tulad ng pagde-deliver na nakaw na pera. Hindi mo po proteksyonan ng sarili mo? Hindi ka kukuha ng mga picture? 'Di ba? Hindi ka kukuha ng video? Hindi ka kukuha ng ebidensya para kapag nagkalaglagan kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili? Di ba? It doesn't make sense. Nasa intelligence ka ng Marines eh. Kayang-kaya niyang gawin yun. Pero wala ho siya naipakita. Ang meron lang ho siya laway. At yung laway niya ay ninotaryo. At alam naman natin kung ano yung nangyari sa notaryo. Hindi ba? Alam naman natin nangyari sa notaryo eh. Yung notaryo, mga kababayan, sinuri ng RTC ng Maynila. Sinuri ng executive judge na siyang humahawak sa mga notary public ng Maynila. Dahil nga nung lumabas ang pirma nitong si Attorney Espera, sinabi niya, hindi ako pumirma dyan. Hindi ako nagnotaryo niyan. So para protektahan ni Attorney Espera ang kanyang pangalan, nagpunta siya sa executive judge.
At ipinakita niya doon lahat ng kanyang ebidensya. Kung kayo po ay nanonood ng ating daily live stream, mga kababayan, maalala nyo na pinakita ko po yung sulat ni Attorney Espera kung saan idinitalya niya ang mga ebidensyang ipinakita niya sa judge. Ipinakita niya yung kanyang specimen signatures, ipinakita niya ang kanyang notarial books, pati seal. Pati yung seal niya, mga kababayan, yung pang seal ng ng notaryo, ipinakita niya sa executive judge. Ano po ang ending ng desisyon ng executive judge? Ang ending, mga kababayan, you and I both know this already, ang kanyang naging ending ay pineke ang notaryo ng testimonya ni Orly Gutesa. So that, ngayon, mga kababayan, yung desisyon na yan ng korte ng RTC has placed doubt on that or on the testimony or at least the statement, the affidavit of Orly Gutesa. At yung kanya pong statement, yun din po ang naging oral testimony ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon ay siyang ginagamit, na siyang ginagamit para kasuhan si former Speaker Martin Romualdez. So, kung kayo po, para sa atin po na ordinaryong mamamayan, para sa atin na hampas lupa, para sa atin na nagtatrabaho lamang ng 9 na oras sa isang araw at nag-iintay ng sahod, kinsenas katapusan, yung para sa atin na mga walang kapangyarihan, mga walang boses, na, di ba? Para sa atin mga ordinaryong mamamayan, parang may mali. Oo. Parang may mali. Ito ba ang naging basehan ni President Bongbong Marcos para kasuhan or ilaglag, quote unquote, ang kanyang pinsan who happens to be the Speaker of the House? Again, I go back to my previous premise na para magkaroon ng laglagan, number one, kailangan muna magkaroon ng magkaroon muna ng kamalian, di ba? Bago ka magkaroon ng laglagan, kailangan magkaroon muna ng kamalian, which I think did not happen. Hindi ho nangyari yun. Pangalawa, meron ho akong teorya kung bakit ang ginamit na testimonya ay ang testimonya ni Orly Gutesa. At ikukwento ko po sa inyo yung ating teorya na yan pagbalik natin after ng ating break. Okay, so break po muna tayo mga kaibigan. Magkita-kita po tayo in a minute. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello at welcome back dito po sa Pinasabat with Coach Jared. Maraming pong salamat sa pagsama po sa atin ngayon dito po sa ating live stream sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM band. At mapapanood nyo rin po ang Radyo Pilipinas sa TV Plus, Channel 3 at sa Channel 45 to 49 naman ng GMA for the Box. At syempre, mapapainggan nyo sa radyo, sa AM band nga 738. Okay, game! So kanina pinag-usapan natin yung ebidensya daw. Yung ebidensya daw na nakalap laban kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tanong ngayon is, dahil si Presidente nga ang nag-announce, bakit
bakit ito yung pinagbasihan? Kahit na alam natin na merong medyo palyado yung ebidensya na isunumite ng ICI at ng DPWH. Mga kababayan, this is just my personal opinion, okay? Kahit po sinasabi po sa commercial kanina na ang Radyo Pilipinas ang boses ng Pangulo, this is only my personal opinion. Opo, hindi po ito opinion ng Pangulo, okay? Bilang isang hampas lupa, this is my observation. Sa palagay ko po, mga kababayan, ibinibigay lamang ni PBBM lalo sa mga taong kumukontra sa kanya, yung benepisyo ng paggamit ng kanilang sariling ebidensya para mapatunayan ang culpability ni former Speaker Martin Romualdez dito sa flood control scam. Kumbaga, mga kababayan, ito lang, observation ko lang to ang naging strategy ng Pangulo, dahil may naglabas ng testimonya ni Orly Gutesa, specifically si Senator Rodante Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor, mas mabuti na ma-testing natin yung ebidensya na yan. Kasi ang sinabi naman ng Pangulo, susunod tayo kung nasaan ang ebidensya. Hindi ho ba? Susundin natin kung saan patungo ang ebidensya. So kung merong nagpangalan kay former Speaker Martin Romualdez, si Saldico given na yon. Alam naman natin na lahat yun Alam na natin lahat yun. Pero ito kay former Speaker Martin Romualdez, kung may nagpangalan sa kanya, di gamitin natin, testingin natin. Di ba? It's all but proof. Ito ho ay patunay na ang Pangulo ay may political will para labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ho ito ngak-ngak-ngak-ngak lang. Hindi ho ito pangako lang. Dahil may naglabas ng isang ebidensya na pinangalanan, quote-unquote, si former Speaker Martin Romualdez. Di gamitin natin. Kasi alam niyo, mga kababayan, kapag hindi ginamit, ito magiging patuloy na batikos to sa presidente, sa ating Pangulo, mga kababayan. Kapag hindi ho ginamit itong ebidensya na to, ang sasabihin ng mga kontra kay President Bongbong Marcos, ang sasabihin nila, tingnan nyo na, yung presidente nyo biased yan Kasi naglabas na nga ng testimonya si Orly Gutesa, tapos hindi pinapakinggan ni hindi ginamit na ebidensya. Ngayon, eto na. Ginamit ng ebidensya yung kanyang testimonya. Ang tanong, tatayo ba to sa scrutiny ng ombudsman? Take note hindi pa ho tayo umaabot sa korte. Nasa level pa ho tayo ng ombudsman. Wala pa ho tayo sa level ng ng korte. Oo. At dahil sinasabi ng mga galit kay Presidente Bongbong Marcos, sinasabi ng mga galit kay PBBM na nangurakot si Martin Romualdez daw. Si former Speaker Martin Romualdez daw ang mastermind. Yung kasi sinasabi, pati nga yung mga press yung nila sinasabi. Naalala nyo no isang araw tinanong ni Winnie Monsod. Oo. Tinanong ni Winnie Monsod si Ombudsman Remulla. Isang araw lang. Tinanong niya, iniipit niya sa isang interview. Tawag dito, fireside chat ang tawag nila. Iniipit nila si Ombudsman Remulla. Ang sabi, kailan ho ba makakasuhan itong si former Speaker Martin Romualdez? Di ba? Pakinggan nyo yung tanong, mga kababayan. Pakinggan yung tanong. Kailan kakasuhan? Oo. Ang assumption nung tanong is guilty. Guilty. Yun yung assumption Oo, yun yung assumption nung tanong. Guilty na si Martin Romualdez. Kasi may ebidensya.
Anong ebidensya? Gutesa? Di ba? Di ba? So, ang sagot ni ang sagot ni tawag dito, ang sagot ni Ombudsman Remulla, within 3 to 6 months or 3 to 9 months yata ang sinagot niya. Tapos sinagot siya ni Winnie Monsod. Sige, I'll hold you to that. I'll hold you to that. Oo. Pero kasi again, mga babayan, makakapag-file ka lang ng kaso depende sa ebidensya. Ngayon, mga kababayan, total naman si Rodante Marcoleta paulit-ulit niyang sinasabi na sapat na raw ang testimonya ni Orly Gutesa para maka-convict or makapag-file man lang. Para makapag-file man lang ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. Di testingin natin. O di wala ngayon masasabi si Rodante Marcoleta na pinagpipilitan na credible witness. The most credible witness pa nga ang sinasabi ni Rodante Marcoleta. Di ba, Marshall Nimbus? Salamat sa iyong comment. Gutesa, paragraph 20. Oh, sabi ni Civiliano si Jared. Oo. Gustuin ko mang pag-usapan natin yung topic na yan na si Vince Dizon. Hindi siya ang topic natin today. Oo, pasensya na. Oo, pero next time siguro, next time. Yung ni-live ko kanina sa sarili kong channel. Yun, doon tinapik ko siya. Anyway, going back. So dahil nga sinasabi nila na most credible witness daw. Oo. Etong si Orly Gutesa, o di baka sa palagay ni Presidente, di testingin natin. Di ba? Most credible naman pala eh. O di humarap siya ngayon sa litis. Di ba? Harap siya ngayon sa litis. Huwag siya magtago. Tinan nyo ngayon, sino ngayon ang napapahiya? Sino ngayon ang napapahiya, mga babayan? Hindi ba yung partido ng mga Duterte? Sila ngayon na napapahiya. Bakit? Nagtatago si Gutesa, hindi natin malaman kung nasaan. Ngayon, yung testimonya niya ay gagamitin na bilang ebidensya laban kay Martin Romualdez, kay former Speaker Martin Romualdez. Yung sinasabi ni Rodante Marcoleta na most credible witness dito sa flood control corruption. Ngayon, testingin na yung kanyang testimonya. See how smart our president is? See how smart our president is? Sabi kasi ng mga bashers niya, pinoprotektahan niya si Speaker Martin, si former Speaker Martin. Pinoprotektahan daw niya ito, sinabi nyo, ito yung most credible witness, ginamit namin yung kanyang testimonya, ginamit namin yung kanyang testimonya para makasuhan si former Speaker Martin Romualdez. Patunayan nyo ngayon na credible talaga, na most credible siya na testigo sa flood control corruption. Uno reverse card activated, guys. Uno reverse card, guys, activated. Balik sa'yo. Balik sa'yo, mga kababayan. See, nakikita nyo yung strategy dito ni President Bongbong Marcos. Lahat naman ng Pilipino naniniwala na walang kwenta yung testimonya ni Orly Gutesa. Basura nga eh. Oo, kasing basura nung kanyang nung kwento niya na nagde-deliver daw siya ng basura. Basurero naman pala si Orly Gutesa. Oo. O di ngayon, patunayan nyo na credible talaga yung kanyang kwento. Una, ilabas nyo. Diba? Yun ang first step eh. First step, ilabas nyo si Orly Gutesa. Second step, paharapin nyo ngayon sa ombudsman para mapatunayan ang kanyang oral testimony sa Senate Blue Ribbon Committee para makakuha ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ano ngayon ang gagawin nyo? Di ba?
Ano ngayon ang gagawin ngayon ng mga tawag dito? Ng mga kalaban ni PBBM or mga bumabatikos kay PBBM. Sabi ni Mariam, coach, ba't mo binubuking strategy ni PBBM? Hindi ko alam kung strategy niya talaga to, Mariam. Ito lang yung ito lang yung basa ko sa sitwasyon. ito lang yung basa ko sa sitwasyon. Hindi ko sinasabi strategy nila to. Ito lang yung basa ko. Grabe naman si Mariam. Kalmahan natin dyan. Di ba? Oo. Ngayon, patunayan nyo. Di ba? Ilabas nyo ngayon yung tunay na kwento. Ilabas nyo ngayon si Orly Gutesa. Kasi siya yung most credible witness eh. Most credible, pinaka-kapanipaniwalang testimonya daw yung kanyi. Kaso nagtatago. Paano natin papaniwalaan yun? Nagtatago yung mama. Oo. Sabi ni Delusional Freak. Doon din punta niyan kung malalim ka mag-isip, sabi ni Delusional Freak. Di ba? Ngayon, ilabas si Orly Gutesa. Patunayan nyo yung inyong sinasabi. Okay. Which now will lead us to our pinasabat question. Okay. The question for the day. Ayan. Ang question po natin ngayong gabi, ngayong araw ng November 22, 2025 na episode ng Pinasabat. Oo. Ang tanong natin, naniniwala ba kayo na makakasuhan? Hindi, mako-convict na lang. Naniniwala ba kayo na mako-convict si former Speaker Martin Romualdez sa testimonya ni Orly Gutesa? Ayan ang ating tanong for tonight. Okay, paki-post na po yung ating phone number. Diyan, dito po, nakikita niyo yan. Diyan sa taas, lumalabas yung kadalasan eh. Opo, andyan na po ba yung phone number natin? Opo, pwede na po kayong tumawag. Hindi, mag-break po muna tayo. Pagbalik natin from break, start tayo ng call-in ha, guys. Oo, so ready na kayo. Ipopost na lang yung phone number dyan sa taas ha. Okay, break muna tayo, guys. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sure ball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay mga kababayan, welcome back dito po sa ating Pinasabat with Coach Jared episode ngayong November 22, 2025, alas 9:23 na ng gabi at may tumatawag na agad. Oo, kakabukas ko pa lang ng may tumawag na agad. Sige po, ayun, binaba. Siguro kasi hindi ko pa sinasagot. Tagal ko sagutin eh. Ito po ang phone number. Nasa taas po yan. Ayan, nakikita nyo sa taas. Ayan, 0960-826-9015. Ulitin ko po, 0960-826-9015. Ayan po, makikita nyo sa taas. Okay, tawag na guys. I'm ready to take your calls. I'm her. Okay, binaba yung call kanina eh. Tawag lang po ulit para po masagot natin. Ayan, wait lang. Ayun, okay game. Ready? Take your calls. Ay, hello. Hello? Ma'am, po, palayo po muna tayo sa sound para hindi nag-e-echo. Sige, pahinaan ko muna po. Opo, salamat. Salamat po, ma'am. Po. Yan. Ano po pangalan natin, ma'am? First name lang. Tingting po, sir. Ningning. Ma'am Ningning. Taga saan po tayo, ma'am? Urdaneta City, Pangasinan. Uy, nice. Opo, ano po masasabi niyo sa ating topic today, ma'am? Naniniwala ho ba kayo na kaya ma-convict ni Orly Gutesa
ang former speaker. Hindi po. Hindi makukonvict si, ano po, ah, si Romualdez po. Hindi po siya makukonvict. Kasi isa lang naman siyang, na testigo. Hmm. Wala siyang up. Opo. Wala siyang up na ibang testigo na talagang mag-ano kay Romualdez. Mhm. So, hindi ako naniwala talaga sa makukonvict po. Okay. Sige po, ma'am. Salamat po sa inyong pagtawag. Baka may gusto po kayong batiin, ma'am. Shoutout lang po sa mga kaibigan ko sa Singapore. Uy. Ang kaibigan kong taga Davao, 10 years po kaming magkaibigan, pero dahil lang kay Duterte, inaway-away ako in public. Agoy. Galing sa kanya. Oo, shoutout na lang sa kanya. Patawarin na lang natin, ma'am. Opo, okay lang yun. Okay. Yan lang sabi ko sa kanya, bahala na si Lord sa'yo. Kasi alam naman niya kung ano talagang nangyayari sa Pilipinas. Kung sino ang totoong tugo ng Panginoon. Opo. Okay, ma'am. Thank you very much po sa inyong pagtawag, ma'am. God bless po. Salamat po. Thank Good you. evening sa lahat. Okay, yan po ang ating first caller. Oo, kawawa. Sabi ni Yojo, naku, wawa naman ang friendship. Hehehe. Ayan, may tumawag ulit. Okay, game. Okay. Hello, ma'am, sir. You're live? Uy, binaba. Okay, isa pa. Ayan. Wait. Aha. Hello? Hello? Teka lang po, ma'am. Wait lang, ha. Okay. May pumasok din kasi isang call, eh. Wait. Nagsasabay-sabay. Nagko-cross line. Mhm. Ay, wait. Yes, ma'am. Okay na po, ma'am. You're live now. Opo. Ma'am, ano pong name natin, ma'am? First name lang. Lynn, Ma'am Lynn, taga saan po tayo? taga Novaliches. Novaliches. Yes, ma'am. Ano pong masasabi nyo sa ating topic today? Tama yung idea mo na ginawa yun ni Presidente para patunayan na wala siyang itinatago na lahat kung may kasalanan, kakasuhan niya. Pero hindi ako naniniwala may kasalanan siya. Palagay nyo ho ba, matibay yung ebidensya na yun para ma-convict si former speaker? Para ma-convict si, Former speaker, Martin Romualdez. hindi po, wala pong hindi matibay yung ebidensya na yun. Opo. Coach, matagal na akong na pina-follow kita sa YouTube. Salamat po, ma'am. Maraming pong salamat. Baka may gusto kayo i-shoutout. Wala lang. Wala naman po. O, sige po. Thank you very much po, Ma'am Lynn, sa inyong pagtawag. God bless po. Good evening. Okay. Bye-bye. Bye. Oh, ang hirap makakuha ng uma-agree kay Gutesa, no? Okay, isa pa. Hello, ma'am. Ma'am, sir. Good morning, good afternoon, good evening. Ano pong pangalan natin, sir? You're live. Ma'am, sir. Hello? Ma'am, sir. Ano pong pangalan natin, ma'am, sir? Ano daw? Ma'am, sorry po. Hindi ko ka naintindihan. Napuputol. Ako lang ba o napuputol talaga yung call niya? Hello po? Paulit po, ma'am. Okay na ba? O, sige, ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? Okay, di ko naintindihan. Pero sige. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Cagayan, pero dito po ako ng Hong Kong. Hong Kong. Ay, nice. Aha. Sorry, ma'am. Okay. Ma'am, ano pong masasabi niyo sa ating topic today? Hello? Ma'am. Ma'am, sir. Ano po masasabi niyo sa topic natin today, ma'am, sir? Ano? Hindi ko naiintindihan siya, ma'am.
Yes, ma'am. Ano po masasabi niyo sa topic natin, ma'am? Kanina pa po kayo naka-live. Po? Ano po masasabi niyo sa topic natin, ma'am? Hindi. Oo, choppy si ate. Hindi ko marinig. Hindi, para naman po kung malabo nang lumabas ni Utesa kasi parang tinago na ni Marcoleta. Tinago na ni Marcoleta yung tax. Opo. Parang ano siya, mas malabo pa sa ano, Mhm. sa tunukan ni Marcoleta. Ay, grabe siya. Grabe siya, oo. Sige po, ma'am. Maraming po salamat sa inyong comment. Baka may gusto po kayo i-shoutout, ma'am. Naka-speaker kasi si ma'am. Ma'am, pag naka-speaker kayo, hindi kayo marinig. Dapat po natin ang bibig natin sa microphone po, ma'am. Hello? Hello po, hello? Ma'am, ayan, naririnig ko na kayo ngayon. Ma'am, baka may gusto kayo i-shoutout. Ay, pa-shoutout po kay Ating Larita. Ating Narita, shoutout daw. Ating Larita, kasama ko po dito sa bahay. Hoy, Ating Narita, shoutout daw sa'yo. Okay. Kami nagiginig kay Boss Charet. Ay, salamat po, ma'am. God bless po. So, ma'am, Thank you po. thank you very much. Enjoy po kayo dyan sa Hong Kong, ha? Galingan nyo po dyan. God bless. Okay. Thank you po. Thank you. Bye. Game. Next. Sunod-sunod talaga. Okay. Ma'am, sir. Welcome po sa Coach Garrett. Sorry, sa Pinasabat. Ma'am, sir. Hello, Coach. Yes, sir. Ano pong pangalan natin, sir? First name. Romy, sir. Romy. Sir Romy. Taga saan tayo, Sir Romy? Dito po ako sa desierto ng Saudi Arabia. Oy, Saudi. Nice. Sige po, ma'am. Sir, ano pong masasabi natin sa topic? Wala, hindi yan magugundi kasi hindi yan lalabas si Lutisa. Paano yan? Hindi nga naman lang. Pag hindi lumabas si Gutesa, malabo nga naman mga konbik, ano? Paano magugundi yan? Mhm. Kasi marunong talaga ang presidente. Correct. Ang buwan lang na magtatawag yan ng hearing, paano makakalabas yan? Buisit na yan. Okay. Sir, baka may gusto po kayo shoutout. Hello? Binaba yung call. Nawala. Okay. Game. Next. Next po na tatawag. Atong ang number po natin, 0960-826-9015. Pasensya na po kung di po natin nasasagot yung iba kasi yung ibang calls ongoing. Oo. Ito si ma'am. Yes, ma'am. You're live. Hello po. Yes, you're live, ma'am. Ano pong first name natin, ma'am? Ayun po. Hello po, good evening po. Good evening, ma'am. Ano pong first name natin, ma'am? Justin po. Yes, ma'am. Justine. Taga saan po tayo? Ano po, sa Taguig. Taga-Tagig. Ay, social si ma'am. Taga-Tagig. Sige po, ma'am. Ano po masasabi niyo sa ating topic? Ano po, I don't think po, mako-convict team evidence sila is, yung testimony ni Gutierrez is very incredible. Tapos walang evidence. Puro lang. Puro salita lang. So, kailangan may evidence, di ba? Right. Correct. So, mahihirapan po makonvict, ano? Apo, mahirapan. Yun lang. Yes, ma'am. Ma'am, baka may gusto kayo i-shoutout bago tayo pumunta sa next caller. Apo, shoutout pa lang po itong mga anak ko na naglalaro ng chess. Ayun, shoutout sa mga anak ni Ma'am Justine. Ma'am, baka gusto rin sabihin yung pangalan. Pangalan lang, first name, para marinig naman sa radyo. Ano po, si RA, si Regine, si Bem, tapos si mga apo ko, si Paul, saka si Colleen. Yan. Nice. Thank you very much po, ma'am, sa inyong pagtawag ngayong gabi. Maraming pong salamat. Thank you po. God bless po, ma'am. God bless. Okay. Next. Okay. Ito, sunod-sunod talaga. Okay, next caller. Okay, caller, you're live. Sir? Hello? Yes, sir. You're live po. You're live.
Ano pong pangalan natin, sir? First name? Naputol. Hello? Nawala. Iba ba to? Ayun, iba na to. Hello? Hello, Coach! Hello, ma'am. Kamusta po kayo? Hi, Coach! Taga-sabay-bay mo kami ni Mommy ever since. Ay, salamat po, ma'am. Ano pong first name natin, ma'am? Para makausap ko kayo na mas maayos. Po. Ayan, Ma'am Kat. Opo, ilang taon? Taga saan po tayo, Ma'am Kat? Tsaka ilang taon? Manila po. Manila. 32 years old. Ay, batang-bata. Sige po, Ma'am Kat. Ano pong masasabi lang sa topic natin? At saka, Coach, fourth generation na ako na loyalist, Marcos Ay. supporter. Wala ng lola ko sa tuhod, yung lolo ko, tapos yung mommy ko, tapos ako. Nice. Shoutout sa mga loyalist. Po namin ng mommy ko dun sa dun sa topic nyo, Coach. Hindi po mako-convict si former House Speaker kasi wala pong gravity yung testimony ni Sir Orly Gutierrez. Mhm. Walang evidence and other testimonies na nagko-corroborate dun sa testimony niya. Right. Okay. Shout Siyempre, ma'am. Opo. Go ahead. out po kay Sir Orly Gutierrez. Sir, baka naman pwedeng ikaw na lang yung pambato natin sa physical Asia next season. Ng 40 kilos. Ay, matindi. Gusto ko yung comment mo, ma'am. Ha? Promise. Pwede nga siya lumaban sa Physical Asia next year, no? 40 kilos. Yes po, dapat siya na lang pambato natin. Correct. Ay, matindi. Pwede siya. Pwede nga siya sa pang-Physical Asia. Matindi siya eh. Mm-mm. Ayun. Thank you, Ma'am Kat. Thank you, Ma'am Kat. Enjoy your evening. Okay, bye. Okay, next caller. Sunod-sunod guys, ha. Hello, madam. How are you? Ma'am, sir. Ayun, ma'am, sir. Sir, good morning, good evening po sa inyo. Ano pong first name natin, sir? Hello, si Liwan po to from Singapore. Ayun. Sir, game. Ano po masasabi nyo sa ating topic? Okay. Yung kay Gutierrez, kahit na ba sabihin na natin yung dito yung affidavit niya is, let's say, sabihin na natin okay lang yung particular yung pagkakaano niya ng notarization. Mhm. Ang problema doon is hindi it would hold water because hindi pa siya na protect sa amin. Right. Mhm. Parang hearsay lang. So, walang ko-collaborate na evidence to make it more formidable. So, kung yun ang paniniwalaan, paano mo makakonvict si Romualdez? Right. Oh, agree naman ako dyan, sir. Mhm. At saka, ayun, yun lang. Yung kay Boeing Remulla naman, Mhm. so dito kay Saldi ko, it's just right na mabigyan na ng punto yung political will ni Bongbong Marcos. Kasi siya ang nagsiwala tapos sabi niya siya ang magtatapos. So, Oo. I like that statement na sinabi niya. Mhm. So, let's just pray na dapat mahanap agad si Saldi ko yung passport niya Mhm. and yung golden passport man ka whatever, dapat maunahan Right. mabilis ang pagkaka-deliver ng justice at saka uwi siya agad-agad to take justice. Agree ako dyan, sir. Mhm. Okay. Sir, baka may gusto kayong shoutout bago nyo ibaba yung call. Shoutout ko lang yung mga DDS friends ko dito sa Singapore. Kasi, tuwa sila yun. Tatalo nung linggo ata yun. Ay, Lunes ba yun?
Yung si Jaime Marcos. Sabi Okay. ko naman, yung mas engineer pareho, sabi ko, anong mas paniwalaan nyo, yung science o yung sabi-sabi, kahit kapatid niya pa yan. Science is like, yung sabi ko, yung blood test is scientific. So, at sinabi negative, bakit ako maniniwala pa yung kahit kapatid niya pa yan? Oo. Saan babaliktad ko yung kung paniniwalaan ko sa science. Lumaki tayo sa science eh. Correct. Oh, engineer po kayo, no, sir? Nabanggit niya yata? Engineer kayo? Oo. Ayun. Hindi ako dito sa ano. So everything is should be done through the scientific method. Oo. Kailangan pinag-aaralan. Okay. Sige po, sir. Thank you very much po sa pagtawag. God bless po. More power to you. God bless you, sir. I watch your live frequently. Thank you very much po. Ako matulog. Thank you very much po, sir. God bless po. Maraming salamat po sa suporto. Okay. Thank you. Okay. Sunod-sunod talaga, guys. O, next. Hello, ma'am, sir. How are you? You're live. Hello. Hello po. Hello po, ma'am. Ano pong pangalan natin? First name? Ako si Rodmar. Rodmar. Ay, ma'am Rodmar. Parang nababasa ko kayo sa live stream ko, ah. Nasa shoutout ko yata kayo, ah. Taga saan po tayo, ma'am? Hello? Taga Pilipinas. Taga Pilipinas. Basta nasa ibang bansa. Okay, sige po, sige po. Ano po masasabi niyo sa topic natin, ma'am? Ano lang, naalala ko lang po yung, parang yung, naalala ko lang po yung, parang yung ano, nung erap, nung ano, na-impeach nila. Yung, meron silang binayaran din noon na witness. Tapos walang, parang sigutest ka din na parang pinasulpot lang. Tapos isang araw lang din siya na ano, hindi niya alam ang sinasagot niya. So parang ganun din siya. Babae yun eh. Parang I don't know, katulong yata nila yun. Kahit Tagalog na yung question sa kanya, hindi pa rin niya naintindihan. Naiintindihan. Sabi ko lang, parang ganun. Walang credibility yung Gutes kano yun. Kaya hindi mahalata mo naman di ba na hindi siya credible as witness Right. sa mga nag-question niya against kay speaker, and the truth will come out naman talaga because we are praying na talagang the truth will come out. Yes. Opo. Thank you very much, ma'am. Baka may gusto po kayo shoutout, ma'am. Hello? Wala naman po. Wala naman po. Sige, thank you, ma'am. Enjoy your night. Sa inyo dan out. Shoutout po sa amin lahat daw dito. Shoutout daw sa ating lahat, guys. Okay. Thank you very much po, ma'am. God bless po. Hindi po. Opo. Bye. Okay. Whew. Nakaraos tayo sa unang wave, guys. Okay, bet. Ayan, meron na ulit na bago. Ay, nawala. Ba't nagmi-miss calls? Wait. Something is wrong with the ano. Wait lang po mga babae na. Something is wrong with the app. Hindi nagtatanggap ng voice calls. Wait lang ulitin natin. I-clear ko lang. Okay, Ayun, incoming call. Yun. Okay. No? Cancel. Okay. Ayun. Hello, ma'am? Ma'am, you're live. Hello? Hello? Hello, ma'am? Hello? Hindi siya sumasagot. Okay. Baba ko muna, ha? Hindi sumasagot, eh. Okay. Hello po. Hello? Yes, ma'am. You're live. Ayun. Hello, ma'am? Hello, sir. Hello, sir. Good evening. Good evening po, ma'am. First name po, ma'am. Tsaka taga saan? Jo. Yan, ma'am Jo. Taga saan po tayo, ma'am? Activite. Cavite. Uy, Etivax. Sige po, ma'am. Ano po masasabi niyo Yes. sa ating topic?
hindi siya makukonvict. Walang laman yung kanyang, walang laman yung kay Gutesa na mga pinagsasabi. Oo nga, mababaw eh. Yes. And also, Coach, I agree with you yung logic mo kanina. I agree with that. Alin pong logic, ma'am? Marami po akong sinabing logic kanina. Yung yung sinabi mo na yung si PBBM is ginamit or gagamitin yung sinasabi nga ni Marcoleta na the most credible. So parang give dosage of your medicine, something like that. Opo. Give them a dose of their own medicine. Oo. Yes. Okay. So yun. Thank you very much po, ma'am. Baka may gusto po kayo shoutout, ma'am. Yes, shoutout ko sa mga dilis, gising. Gising daw, mga DDS. Yes, sir, yun. Thank you very much po, ma'am. God bless po. Thank you, thank you. Thank you po. Enjoy your night. Okay, sa mga hindi ho makapasok, pag may kausap po talaga ako, dinidecline ko yung call. So, pasensya na po. Okay, next. Hello po, you're live. Ay, ma'am, hello. So, ang ganda naman ang salubong niya sa akin, ma'am. Gusto ko yung ganyan. Sumigaw pa kayo, ma'am. Sabi ko paano makapasok ako. Ayun. Ma'am, ano pong pangalan natin? First name and taga saan po kayo? I'm always watching on your live. Thank you very much po, ma'am. Thank you po. Taga saan po tayo, ma'am? Taga saan po tayo, ma'am? SG. Ilocos Sur. Uy, Ilocos Sur. Malapit na kayo sa Ilocos Norte. Oo. Sige po, ma'am. Ano po masasabi niyo sa ating topic, ma'am? Nangyayala, sir. Si Martin Romualdez kasi mo niya ni Gutesa is false eh. Oo. So, Bakit po, ba't po sa palagay niyo, peke, ma'am? Bakit po sa palagay niyo, peke yung testimonya ni Orly Gutesa? naman yung mga pinagsasabi niya sa mga testimonya, hindi naman po nagbabase sa mga nangyayari po na yan naman effect na kasi yung mga pinipresenta nilang mga ebidensya, hindi naman po yun totoo. Pagkakalam po. At talagang alam sa hindi po yun kuya Martin Romualdez sa testimonya lang ni Gutesa. Right. Sige po, ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayo shoutout, ma'am. Hindi na mga kaibigan ko sinda. Ayun. Sila kaibigan sila. At least po magkakaintindihan po kami. Opo, may mga ganyan ho talaga. Nila pero mga yan sila, mga digre sila pero naman po kami Nagkakasundo. Right. Nagkakasundo naman po kami. Oh, that's good to know po, ma'am. Sige po. Thank you very much po sa pagtawag, ma'am. Tawag po kayo ulit, ma'am, ha? Opo. Thank you, ma'am. Bye. Opo. Ang cute niya ate, no? Ang hilig niya tumili. Okay, game next. Hello? Ay, nawala. Hello? Ayun. Hello? Hello po. Ayun, ma'am. Hello, ma'am. Welcome back. Buti nakabalik kayo. Ano pong name natin, ma'am? First name? Marilyn Liba po. Marilyn. Taga saan po tayo, ma'am?
Nagtatrabaho po ako sa ibang bansa, OFW. Pero sa Pilipinas po, saan po kayo nakabase? Sa Pateros ako naka-base. Pateros. Ayan. Pateros. Sige po, ma'am. Ma'am, ano po masasabi Opo. sa topic natin? Yung kay Gutesa po, ay wala namang pong naniniwala sa kanyang testimony na ito ay palabas lang ni Marcoleta na alam nyo naman yun. Walang naniniwala sa kanya. Kung ang mga naniniwala lang sa kanila, yung mga DDS lang. Mm. Yung mga katulad nating mga Marcos o kaya kahit mga kakampi, hindi sila naniniwala sa testimony ni Gutesa. Right. Yun po. Thank you very much po, ma'am. Baka may gusto po kayo shoutout. Ay, shoutout ko lang po yung mga anak ko dyan sa Pinas. Si Debbie, si Gracel, at saka si Syra, at saka sa kanilang mga anak at asawa. Yun lang po. Ayun. Maraming salamat. Thank you very much, ma'am. Enjoy po kayo dyan. Ingat po kayo dyan sa Pinas. Bye. Bye. Okay. Next. Hello, ma'am. You're live. Hello? Hello? Yes, ma'am. You're live. Hello? Yes, ma'am. Live na po kayo, ma'am. Ano pong pangalan natin? Loretta po. Ma'am Loretta, taga saan po tayo, ma'am? Nandito po kami sa room. Rome, Italia. Oo. Ayun, ano po masasabi niyo sa topic natin, ma'am? Naku, ang masasabi ko, hindi pwede yung testimony ni Gutesa. Kilaway. Yun po ang masasabi ko, hindi. Laway lang kasi. Hindi po laway lang po talaga. Okay. Ma'am, baka may gusto po kayo shoutout, ma'am. Shoutout po sa anak ko. Din dito. Ano ang pangalan, ma'am? Para marinig niya yung name niya. Okay. Si Caitlin, saka yung asawa ko si Enrico po. Ayun. Nanonood po sila. Ayun. Okay. Shoutout po. Maraming salamat, ma'am. Sa inyo pong pagtawag. God bless po. Bye. Okay. Ang dami nang tumatawag kayo. Natutuwa ako. Okay. Next. Hello? Ma'am, you're live. Ma'am, sir. Hello, ma'am, sir. You're live. Hello? Hello? Yes, ma'am. Ayun. Ma'am, you're live po. Hello, Coach. Good evening po, ma'am. Ano pong pangalan natin? First name po? Marie. Ma'am Marie. Taga saan po tayo, ma'am? Yes. Taga Pasig. Taga Pasig. Sige po, ma'am. What are our thoughts sa ating pong topic? Hello. Yes, ma'am. Ma'am. Well, Coach, hindi kita man dinay pakiulit. Opo, ma'am. Ano pong ma'am, pwede po bang layo tayo ng konti dun sa audio source? Merong something na. Okay. Nag-e-echo po kasi, ma'am. Okay. Ayan. Kailan? Okay na po, ma'am. Better. Opo. Ma'am, ano po masasabi niyo sa ating topic tonight? Regarding kay Gudesa? Gutesa po, yes. Before kay Gudesa, may gusto lang akong magtanong lang. Magaling lang yung damdamin ko regarding sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Sige po, ma'am. Yung bang Coach, bakit ganun? Pag may kagaya ngayon, nakikita natin may ginagawa maganda si PBBM. Tapos yung mga galit sa kanya, yung mga against sa kanya, hindi nila nakikita. Ngayon na, hindi nila alam nila siguro sa sarili nila maganda ginagawa ni PBBM. Pero since galit kasi sila kay PBBM, sa sarili nila, hindi nila napapansin hindi nila tinitignan yung magandang ginagawa ni PBBM. Right. Sisirain pa nila. Tapos, ngayon pag meron ng mga pag maganda talaga niya, magagalit sila pagka hindi naman magagalit, mag-aano sila na ayaw naman nila kay Sara para maging presidente. Kahit anong gawin kagandahan ng Pangulo natin, hindi nila tinatanggap sa sarili na. Kung ayaw din naman nila kay Sara,
Gawin na nila kung anong ginagawang kabutihan ng Pangulo natin, di ba? Right, right. Opo. Hindi lang. Wala silang ano sa, wala silang magandang ano talaga para sa Pilipinas. Correct. Ang mga Pilipino, nakakaawa ang Pilipinas sa totoo lang. Lalo na mga mahihirap. Lalo na yung mga korupsyon na ginagawa na ganyan sa Pilipinas. Correct. Kay Gudesa, wala na mangyayari dyan. Nagtatago na si Gudesa, alam na ng buong Pilipinas na wala na si Gudesa. Mm. Wala na mangyayari dyan sa sinasabi niya. Pero maganda talaga yung ginawa na action talaga ni PBBM. Right, right. Talaga nila, pinupush nila si Gudesa na maraming ganyan. Si Gudesa ang dapat niya. Ngayon, ngayon diyan ang ginaano ni PBBM. Ngayon, ganyan nila kaya gagawin nilang reaction naman ngayon. Good luck na lang ko sa kanila. Correct. Opo, ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayo shoutout, ma'am. Wala, shoutout ko lang daw. Salamat po sa pag-shoutout sa akin. Matagal na kita lagi matagal na kita sinusubaybayan. Thank you very much po, ma'am. God bless po. Ingat na lang kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Opo. Opo. Ingat din po kayo, ma'am, kung nasaan man po kayo, ma'am. Opo. God bless po, ma'am. Bye. Sana magtagumpay lalo yung show. Salamat po, ma'am. God bless po. Okay. Bye. Okay, final caller, guys. Final caller. Oo, we are already in our last few minutes. Wait lang, ha? Abangan natin. Yun, incoming call. Okay. Hello? Yes, ma'am, sir. Ma'am, you look familiar. Parang tumawag kayo last week. Panghuli po ako, panghuling caller po. Opo, huling caller kayo, ma'am. Ma'am, para for the benefit of everyone, may panuhuli pangalan nyo? First name? Ludi po, from Taiwan. Ayan, Ma'am Ludi from Taiwan. Okay, ma'am, ano po masasabi nyo sa ating topic? Yung kay Gudesa po ay wala na talaga yon. Ang pag-intindi ko diyan siguro sa ano na lang ni PBBM na lagi siyang yung sinusulsulan ba kung bakit hindi daw kinakasuhan yung pinsan niya. Siguro sa isip ni PBBM para po fair sa lahat. Kaya siguro nag-usap sila ni yung pinsan niya na mag-ano ka na lang kung hindi ka talaga wala ka talagang ginagawa sa mga ganyan, pagsabi ka, lumantad ka, kung anong sasabihin mo. Nandiyan naman kung malinis ang konsensya mo, kung wala kang ginagawa, hindi ka talagang bibigyan ng, wala ka talagang kaso na maano sa iyo, di ba? Right. Agree. Kasi parang ano lang yun yung bang wise din to si PBBM kasi lagi yung mga tao, pinsan mo yan, hindi mo kakasuhan yan kasi kadugo mo yan mga ganyan ba? Siguro, para fair sa lahat, yun na lang ginawa ni PBBM. Ayun. Thank you very much. Maganda po. Mas maganda po yun. Agree, ma'am. At saka hindi ko po alam kung bakit nagkakaganito yung mga tao sa Pilipinas na kahit po dito sa abroad, kahit po dito sa Taiwan, Diyos ko, Marimat, ang dami po talaga mga DDS, talagang nakikipag-away sila. Minsan tinatanong ko, ano po bang nagawa ni Duterte na yung ginawa niya talaga ng mga kagandahan sa Pilipinas na isasabi niyo, wala namang mabanggit. Meron, ma'am, 10 years na passport. 10 years na passport. Okay na yun. Okay na, happy na tayo doon. Tapos 10 years na passport, tapos sabi gano'n, 10 years na passport, so yung si Duterte nang gumawa niyan. Nagbabayad naman kami dyan Sana ko libre. Hindi naman libre yun. Correct. Hindi yun. Kaya nakakaano sila ba na talagang bulag sila sa lahat ng mga ginagawa ni PBBM, yung mga ang dami ginawa, pabahay,
bigay na lupa, yung mga bigay ng mga sa mga magsasaka, sa mga yung nag-aano sa dagat, yung mga mangingisda natin, ang dami-dami. Pero hindi talaga nila nakikita yun. Right. Tapos natatawa ako nung pinapakinggan ko si Yuse Claire. Nung nag-ano sila ni Tikia ba yun? Parang Tikia. Yeah. Parang si Madam Tikia walang alam. Alam kung anong nangyayari sa Pilipinas. Talagang wala talaga siyang alam, as in. Opo. No comment ako dyan, ma'am, kasi iba yung ibang topic yan eh. Opo. Wala talaga sila, bulag sila sa lahat ng mga nagagawa ng PBB. Opo, ma'am. Nakakalungkot po talaga. Oo nga po, ma'am. Sige po. Ma'am, baka may gusto kayo shout out. Shoutout ko po ang mga kaibigan ko sa Taiwan. Ewan ko kung nakikinig sila. Basta ako nag-share, ako nag-like sa page niyo po, Coach. Thank you very much po. God bless po, ma'am. At saka, thank you po, Coach, sa yung lagi kong napapakinggan yung mga sinasabi mo katotohanan sa atin. Hindi naman po kayo sa mali o sa tama, nasa gitna po kayo kung anong tama, yun doon po kayo. Kaya masaya po ako na lagi ko pong pinapakinggan at tinaabangan yung video mo. Yes, ma'am. Thank you very much po sa support, ma'am. Ingat po kayo dyan sa Taiwan. God bless po. Sige po. Thank you. Bye-bye. Okay. Okay, pasensya na po sa mga iba pa pong natawag. Hindi ko na po masasagot ang inyong mga tawag dahil alas 10 na po. Alas 10:01 na nga po, mga kababayan. Hindi na ako makakapag-closing. Pero maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking sariling channel, Coach Jared Live. Subscribe na rin kayo doon. I'll see all of you po sa ating pong next na pinasabat dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. God bless everyone and see you in our next live stream. Bye! Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sure ball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.